Ayan, isang magandang hapon po sa ating lahat. At muli po ay tulad ng kahapon at ng isang araw, tayo po ay meron po tayong pag-aaral ng salita ng Diyos every 4 p.m. at ako po makakasama niyo ngayon. So, bago po ako magsimula, tayo po muna yung manalangin. Hallelujah mo naming Diyos, salamat po sa hapong ito at dalangin po namin na ang iyong pagsama, ang amin pong maranasan, O God, at tunay, O Lord, na patuloy kami matuto sa pamagitan ng pag-aaral ng iyong mga salita. Salamat po, in Jesus' name, Amen. So, ayun, ang ating pong topic na pinag-aaralan mula nung Monday ay tungkol po sa katapatan sa ministry. At ayan, narinig na rin po natin yung mga kasamahan po natin na nagturo mula Monday hanggang kahapon. And yun, hanggang ngayon po, ito pa rin po yung ating maging topic patungkol sa katapatan sa ministry. Na kung makikita po natin, mapapansin natin, talagang sa panahong ito ay lalo't higit na nararapat na matagpuan po tayong tapat sa ministry na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. At doon nga po sa Matthew chapter 24 ay nakalagay dito yung yung sa huling panahon at nabanggit na rin ng ilang mga kasamahan po natin na nag-live. Ito rin ang isa sa verse na nabanggit nila. So pero ito rin po yung babanggitin ko ngayon at isang bagay po yung gusto ko pong mapokusan natin dito. Ito nga po dito sa Matthew 24 verse 13, ano po. Pero bago po yun, basahin ko rin muna sa verse 8. Sabi niya, ang lahat lamang ito ay pasimula pa lamang ng mga paghihirap na tulad ng isang babaeng nanganganak. Talon po ako sa verse 12, sabi niya, ang kasama ay lalaganap, kaya't manlalamig ang pag-ibig ng marami. Verse 13, ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Ayan, ang sabi ng verse 8, ang lahat ng ito'y pasimula pa lang sa paghihirap na tulad ng isang babaeng manganganak. At yun nga, sabi doon, manlalamig ang pag-ibig ng marami. Isabihin po ay maapektuhan yung commitment sa Lord, maapektuhan yung ginagawang pagsiserve sa Lord. Pero ang sabi ng verse 13, ang mananatiling faithful, ang mananatiling tapat hanggang wakas, siya ang maliligtas. Siya ang magkakamit ng gantimpala. Kaya po, napakagandang uusapan natin po ngayon ang patungkol sa katapatan sa ministry. At ang katapatan sa ministry, hindi natin masasabing ganun-ganun na lamang na tapat dahil nakapaglingkod ng ganitong panahon, ganyang maraming test ang dadaanan para makita at masabi na kumbaga merong bang dinaanan, merong naging challenge, may naging test na nalagpasan o napagtagumpayan para masabi ng isang lingkod o isang tao ay naging tapat. Yan yung may test ng faithfulness, may test ng katapatan. At yan po yung nais kong banggitin ngayon, pag-aralan natin ngayon. Kasi sabi, yung kasamaan ay lalaganap kahit malalamig yung pag-ibig ng marami. Meron pong mangyayaring mga kasamaan, merong mangyayaring mga laban sa Diyos o kasamaan. Sabi doon lalaganap. Kaya malalamig ang pag-ibig ng marami. Ngunit sabi nga natin, ibig sabihin, yung kasamaan na yun ay makaka-apekto doon sa katapatan mo sa ministry. Yung mangyayari yun ay makaka-apekto sa iyong paglilingkod sa Diyos. Alam niyo po, yung every time na mababanggit po ang patungkol sa faithfulness sa katapatan, ang isa po talaga na kumbaga sa isipan ko ay yun pong pinapapanood natin na yung donghain na duty. Yan, alam ko po kadamihan sa atin napanood na itong yung duty na yung illustration na yon na yung isang tao doon ay pinagkatiwalaan ng Panginoon ng isang ministry, yung post na cruise na nakalagay doon na parang this way.
Yan, at sabi niya, pagkatiwalaan kita dyan. So, kung makikita po natin, kung napanood na natin yun, at malamang po, marami sa atin po ay nakapanood na nun, nakita natin kung papaano pong nung una, masaya, nandun yung pagkaway, talagang nandun yung kasiglahan pa habang ginagawa niya yung ministry na ipinagkatiwala niya sa kanya ng Diyos, which is yung ituro, yung daan patungo kay Jesus. Pero habang tumatagal, may mga pagsubok or may mga challenges na dumarating sa kanya. Doon makikita natin sa illustration, sumasama yung panahon, lumalakas ang hangin, may dumating, umuulan, na nagsisimbolo ng mga struggles, ng mga bagyo na dadaanan. Meron din nagtaglamig, andun yung may mga yelo na pumapatak doon. So, hindi naging madali, mahirap sa kanya. Ngunit alam niyo po, doon sa donghain na yon na illustration ng duty ay nanatiling tapat yung tao doon. Sa kabila ng mga hirap na kanya pong pinagdaraanan, faithful siya, hindi niya iniwan yung ministry. So ngayon, nais ko pong mabigyan ng pansin natin sa pag-uusap natin patungkol sa katapatan sa ministry ay yung mga challenges na pwede po nating madaanan, lalo na especially yung days na ito, na sabi nga po, tayo po ay nasa last days. At kumbaga, meron kasi may test ng faithfulness. At kapag dumating yung mga test na yan, mag-stand ka ba? Mananatili ka ba? Mag-stay ka ba sa ministry na pinagkatiwala sa iyo ng Lord? Ano niyo po, mayroon lang akong ilang mga tao po o mga karakter sa Biblia na babanggitin po sa inyo. Una po ay si Adan at saka si Eva. Andun po na pinagkatiwalaan sila ng Lord ng ministry, di po ba? Pinagkatiwalaan sila. Ano yun? Mamahala doon sa mga creation ng Diyos. Sila magbibigay ng mga pangalan sa mga creature, yung mga hayop, ibon, mga ganyan. So, sila ang pinagkatiwalaan doon. Pero, alam niyo po, dumating yung isang araw, sumablay sila. Bakit? Kasi nung makausap sila sa Genesis chapter 3 verse 3, ang sabi nung ahas, sabi niya, kapag kinain niyo to, malalaman niyo ang mabuti at masama at kay magiging parang mga Diyos. At sa pagkaalam po natin, anong nangyari? Kinain nila yung prutas na yun ay pinagbabawal na ang bilin sa kanila, wag kakainin yan. Pero nagkaroon sila ng pagnanais na maging parang katulad ng Diyos. Ano bang ibig sabihin parang katulad ng Diyos? Parang ganito lang, parang simple lang po, pasimple lang natin. Gusto niya siya nang masusunod. Siya nang masusunod. Siya nang magdi-decide. So, isa sa test na yun ba? Sa paglilingkod ba natin sa ministry ba? Gusto ba natin na tayo na ang masusunod? Ayan. Pangalawa po ay si David. Ano bang naging challenge kay David? Ano ba yung sabi doon sa binasa natin sa Matthew 24, merong mga kasamang mangyayari at ang manatiling tapat hanggang siya maliligtas. So doon sa mga challenges, doon sa mga kasamang nangyayari na yun, mananatili ka pa rin mantapat. Si David po, ang dinaanan niya yung last. Nung makita niya si Bathsheba, o last or false love, sabihin na natin andun po na, nung dumating siya doon sa part na yon, ang nangyari sa kanya? Bumigay si David. Nagkasala siya. Napagbigyan niya yung last niya. At ang nangyari, nakapag-commit pa siya ng murder ng dahil doon. So, ano nangyari kay David? Nawala siya. Naalis siya. Nawala siya doon sa ministry. Kaya itong mga bagay na ito, delikado po itong mga ito. At sabi doon, may kasamaan. May test ng faithfulness sa ministry. Pag dinaanan ba natin yung test na yan, mapagtatagumpayan ba natin? Magiging matibay ba tayo na harapin ang mga bagay na yan? So, si Demas. Kanina, balikan ko lang ulit. Pagka dumating ka dun sa point na meron ka nang nagugustuhan, meron ka nang tinitingnan,
ay ano ba, magiging masunurin ka pa ba? Mag-stay ka pa ba sa ministry? Or pagbibigyan mo yung sarili mong gusto? At dahil hadlang ang ministry sa kagustuhan mo, iwanan mong ministry. So, again, babalikan ko ulit yung ang manatiling tapat hanggang wakas. Ang manatiling tapat sa ministry. Ang manatiling tapat sa kabila ng tukso, sa kabila ng pagsubok, sa kabila ng may gusto ka. Anong gagawin mo? Pagbibigyan mo pa ba? Mananatili ka pa ba sa ministry or pagbibigyan mo na yung gusto mo? Okay. So, pang-tatlo, si Demas po. Si Demas, alam po natin, kilala natin si Demas. Dating kasama siya ni Pablo. Pero anong sabi doon sa Timothy? Sa 2 Timothy chapter 4, verse 10, iniwan na ni Demas. Sabi ni Pablo, iniwan ako ni Demas sapagkat nahumaling siya, mas ginusto niya. In-enjoy niya yung mundo. Ito po ang isang kapag sa paglilingkod, mag-stay ka ba doon sa paglilingkod or nakikita mo yung saya ng mundo, yung kalayawan na maaring ibigay sa iyo ng mundo, yung meron yung mga tao na wala ka, yung mga kaibigan mo, yung nagagawa nila yung mga gusto nila. Pag dumating ba yung ganun, mag-stay ka pa rin ba sa ministry? Pagka nga umuwi ang mga worker, ayan, minsan hirap na bumalik. Bakit? Minsan, ang sarap na kasing makasama yung mga dati mong kasama. So pagdating ng ganoon, mag-stay ka pa ba sa ministry? Masasabi pa ba natin na mananatili pa rin na tapat sa ministry? Alam ko po, maraming mga dinaranan tayo mga challenges kapag nagmi-ministry po. Maraming mga pagsubok na kinakaharap. At sa pag-worker, lalo na sa mga time natin ngayon, may mga hirap na dinadaanan papandraising, magpa-follow up, yun, magsusulwin, tapos minsan mapagsasabihan pa, mapapagalitan pa. Parang minsan, ang laking tukso talaga nung yung wala kang responsibilidad. Yung ikaw lang bahala sa buhay mo, okay lang. Yung magagalit sa'yo. Pag dumating ba yung ganong pagsubok, dumating ba yung ganong testing, pagpagtag mo pa yan kaya or parang si Demas? Nung dumating sa time na yun, at parang nakakita ng pagkakataon na, alis na ako sa paglilingkod, alis na ako sa ministry. Kasi, lagi na lang siya nakikita ko. lagi na lang ako nakikita ako nasisisi. Ganun ba? So, babalikan mo pa ba yung responsibilidad? Manatili ka pa ba dun sa paglilingkod na mahirap na kapos? Si Demas, hindi na nakatiis, hindi na nakatagal. Mas ginusto na niya yung buhay na malaya, buhay na walang nakikialam sa kanya. Sabi doon, he wanted very much the things that he can enjoy now in this world. In-enjoy na niya yung mundo. Hindi na niya binalikan ng paglilingkod sa Diyos. So, yan po. Pang-apat, yun si Demas po yun, si Demas. Hindi na siya bumalik sa ministry. Nung nagkaroon ng pagkakataon na umalis sa church, hindi na. Ganda dito, walang hindi na, hindi na obligado. Hindi na kailangan mag-abono. So sabi doon, in-enjoy na ni Demas yung mundo. Okay. So, pang-apat. Ayan, si Cain. Si Cain po ay, alam natin, kapatid siya ni Abel. Si Cain nag-offer din siya sa Panginoon Nag-offer siya sa Panginoon katulad ni Abel. Pero alam natin, nabasa natin yung story. Yung handog ni Abel, kinalugdan ng Panginoon. But then yung handog ni Cain, hindi kinalugdan ng Panginoon. Ano nangyari? Sabi doon sa verse 5 ng Genesis chapter 4,
Ngunit hindi niya kinalugdan si Cain at ang handog nito. Dahil dito, hindi mailarawan ang mukha ni Cain sa tindi ng galit. Ayan po eh. Yung ginagawa mo sa Lord at mayroong kailangan ng pag-aayos. Yung meron kang ginagawa sa Panginoon at kailangang improve. Or di ka merong test na pinagdaraanan. Maaring yung attitude test, na kapag ka kinokorek, na kapag merong sinasabi na para mas ma-improve sa pagmi-ministry. Ano mangyayari? Ano ang response mo pagka dumaan sa correction? Papakorek ka ba or magagalit? Si Cain, nung time na yon, ang nangyari sa kanya, hindi mailarawan ang kanyang mukha sa tindi ng galit. So, ano nangyari? Saan siya nadala ng galit niya? Dinala rin siya ng galit niya sa pagpatay. Siya naging dahilan din para mawala siya. Para maalis siya. So, yan po nangyayari kapag nagagalit. Yan yung problema kapag yan yung mga challenges na maaaring kaharapin ng isang naglilingkod sa Panginoon. Ano yung una? Parang nabanggit ko, si Eva at si Adan. Anong nakapagano sa kanila? Yung sila na yung gusto na nilang masusunod. Yung gusto na nilang pinagbigyan nila. Naging parang Diyos sila. Kung anong gusto nila yung masusunod. Pangalawa, sino? Si David. Yung dumating yung time na merong pagkakataon, merong lust, merong gustong ipilit, merong false love. Ano nangyari? Hindi ginawa yung ministry niya. Ano yung ministry niya? Nung time na yun, ang ministry niya ay mag-conquer ng mga kaharian. Pero sabi niya, kaya na lang, dito lang ako. Nang ginawa pa niya, nung may ginawa na siya, commit pa ng murder. So, ano po, yan yung mga dinaanan ni David. So, kapag dumating basta yan, yung false love na yan, or lust, mag-stay ka pa ba doon sa ministry? Manatili ka pa rin ba tapat? O lalabanan mo ba? Or yung kagaya ng kay Demas na nahumaling na siya sa mundong ito. Ayaw nang bumalik sa paglilingkod. Ayaw nang mahirapan. Ayaw na may responsibilidad. Or ikaw ba yung kapag dinaanan mo itong maybe correction, pagka dumating na yung merong hindi nakakatuwa or kundi nakakagalit kasi parang hindi ka magaling, parang hindi tama yung ginagawa mo kasi hindi ka nalulugdan. Andun yung correction, andun yung pagtutuwid, pero anong naging response? Sa halip na magpakumbaba, galit. Saan ka madadala ng galit mo? Pagkagalit ka, saan ka madadalhin ng galit mo? So, yan po yung mga bagay na nakikita ko po. Sabi doon, maraming kasamaan, masamang mangyayari. Sabi doon, balitin ko, ang kasamay lalaganap kahit manlalamig ang pag-ibig ng marami. At yung panlalamig na yung pag-ibig na yan ang makaka-apekto sa faithfulness mo sa ministry, sa katapatan sa ministry. Sapagkat hindi sasabihin doon na manatiling tapat, ibig sabihin na challenge yung pagiging tapat niya sa paglilingkod sa Panginoon. So, nawa po ito, sana andun tayo sa parang yung doon sa duty nung donghain. Ano man ang mangyari, ano man yung daanan, mananatiling tapat na maglilingkod sa Panginoon. Bumagyo man, dumaan man sa mahihirap na sitwasyon, pero nakita po natin doon, nagstay pa rin siya sa gawain ng Panginoon. Nagstay pa rin siya doon sa assignment. Nagstay pa rin siya doon sa ministry na ipinagkatiwala sa kanya ng Panginoon. Marami pong mga challenges tayong harapin. Sana po, kapag dumating yung mga time na yon, yung mga challenges na yon, yung mga testing na yan, ay manatili pa rin tayong tapat sa paglilingkod sa Panginoon. Sapagkat ang manatiling tapat hanggang wakas, siya ang maniligtas. Siya ang gagantimpalaan ng Panginoon. Alam natin, dun sa parable of the talents, yung mga pinagkatiwalaan, yung mga napagkatiwalaan,
Ang sabi ng Panginoon sa kanila, well done, my good, my faithful servant. So nawa po, sa bawat isa po sa atin, naman ang ministry na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Kasi ito lang po yung minsang daya, ano ba? Parang yung dinadaya mo sa sarili mo. Sasabihin mo, ginagawa ko din naman. Naglilingkod pa rin naman ako sa Panginoon. Ginagawa ko pa rin pag ganito o ganyang bagay. Pero, tunay ba? Totoo ba? Andun ba sa loob mo yung confirmation na talagang ginagawa mo yung calling sa'yo ng Panginoon? Or ginagawa mo lang yung excuse? Ginagawa mo lang yan na parang sabihin natin, panakibutas. Pero ang totoo, wala ka doon sa perfectong pagkatawag sa iyo ng Panginoon. At kung wala ka pa rin doon sa calling, sa perfectong calling sa iyo ng Panginoon, nawa po, balikan natin yung perfect na calling ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. So muli po, nawa po ay may natutunan po tayo or na encourage po tayo na kapag dumarating po tayo sa mga testing ng katapatan po natin sa ministry, ay matagpuan tayong tapat ng Panginoon. At kahit na mahirap, ay manatili pa rin po tayo na ginagampanan ang ministry na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Tayo po manalangin. Maraming Diyos, salamat po dahil sa hapon na ito, kami po ay patuloy, O God, na tinuturuan mo. At salamat po, Panginoon. I pray, Lord, na bawat isang mga lingkod mo, mga anak mo, ay matagpuan mong tapat sa ministry na ipinagkakatiwala niyo po sa amin, O God. Lord, may bunga man o wala, may matanggap man kami papuri o wala, matagpuan mo kami, Panginoon, na natiling tapat sa ministry na pinagawa mo sa amin, pinagagawa mo sa amin. Salamat po, purihin ka, Ama, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. God bless you po.